Testing na hatol ng Bayan 2025, magsisilbi ng polling center ang ilang piling malls dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Sa unang pagkakataon, magsisilbing polling centers ang ilang piling mall sa national at local elections sa susunod na taon dahil sa isasagawang pilot testing ng mall voting. At para maisakatuparan nito, kinakailangan pumayag ang isang mall na magamit ang kanilang pasilidad. Technically, pag sinabing mall voting, yung mall na yan, gagawin mong voting center. So, there is a transfer of voting center. So, kailangan magkaroon ng public consultation, magkaroon ng pirmahan. Kung wala mang pirmahan, at least yung memorandum of agreement between political parties for them to transfer the voting center. Ang mga botante na nakarehistro sa paligid na naturang mall ay makakatanggap ng individual notices mula sa COMELEC na inilipat na sa mall ang voting center nila sa halip na sa eskwelahan. Na nalipat na yung voting center mo from your regular voting center in school papunta sa mall. Pero hindi basta-basta yan, sabi ko nga. Pero once na nalipat ka na, yun yung voting center mo. So kung halimbawa, SM Manila, kung doon ang voting center mo at doon ka ng last election, doon ka na. Unless na in future, umayaw ang Manila na, ay, renovate namin to. Una na nagsagawa ng pilot testing ng mall voting para sa nakaraang taon para sa barangay at SK elections sa ilang mall sa Metro Manila. Inaasahan na nasa 14 na mga mall dito sa NCR isasagawa ito. Sa kabuuan, higit 50 mall sa bansa ang makikisa dito. Samantala, bagyang tumaas ang bilang ng mga rehistradong botante sa Metro Manila kung saan nasa 7,581,000 na. Mas mataas ito ng 19,000 kumpara noong 2023 barangay and SK elections. Mayroong bagong 6 na barangay sa Metro Manila mula sa inating barangay Bagong Silang sa Caloocan City. Anya, natapos na sila sa tinatawag na project o precincts dito. It's the basic document ng isang election office na kailangan meron ang isang kandidato or isang observer or isang botante. So, doon kami nahirapan. Kung saan barangay nakatapat yung phase 1, phase 2, dapat nandun siya. Paano doon sa kanilang voters registration walang nakalagay na phase? So, inisa-isa pa yan. So, out of 82,000 registered voters, may mga 500 na ganun. At pagdating sa Embo Barangays na ngayon ay bahagi na ng Taguig City, mananatili pa rin ang kanilang voting center dahil hindi naman nabago ang territory, kundi jurisdiction lang. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.